Taya, isang barangay na labada? Puro mancha pa! Goodbye, pahinga! Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay! Isang laba lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang protection din, max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique Maximum Fluoride Protection para max alaga, max protektado. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Goes to May Binohan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service.
si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Magandang hapon. Mainit. Mainit na hapon. Pero maganda weather ha. Sa lahat po ng ating mga kababayan sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. Ngayon po ay hapon tayo ng Martes. Ikatatlo na tayo sa buwan ng Pebrero. It's February 3, 2026 mga kaibigan. Samahan niyo pa rin po inyong lingkod, May Binauhan dito po sa Public Service Hour. Siyempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alas 3 hanggang alas 4 po tayo ng hapon. Tuloy-tuloy tayo sa ating public service at siyempre no, tayo po ay magbibigay daan. Mamaya pag-usapan nga natin yung Scam Watch Pilipinas. Yung mga bumubuo ng Scam Watch Pilipinas. Tanungin natin. Lalong-lalo na tayo po ay nasa Pumefeb Ibig Month. Mukhang umaariba yung ha? Yung mga naghahanap ng partner. Yung mga tinatawag na love scam. Sige, pag-usapan natin yan ha. Pero syempre mga kaibigan, tayo po ay nakatutok dahil binabantayan po ng Pag-asa ngayon, LPA, po, low pressure area na nasa labas po ng ating bansa. Nasa labas ng Philippine Area of Responsibility at yan po ay namataan sa may bahagi ng silangan ng Northeastern Mindanao. So malaman natin sa Pag-asa, hingi tayo ng update sa Pag-asa, no? Sapagkat ito pong kalagayan ng ating panahon ngayon, ay dalawang lungsod dyan po sa Caraga Region ang inulan. Nakaranas ng malakas na pag-ulan at ang kanila pong weather system yung nakaapekto sa kanila yung shear line, no? Sabi ng Pag-asa, kansilado po yung klase sa 6 na bayan at 2 lungsod dyan po sa Caraga Region at yung mga nakansel po na yan ang mga bayan ng San Miguel, Carrascal, Cantilan, Tandag at Bislig sa Surigao del Sur, So wala pong pasok sa lahat ng antas. Kanina po yun, sinuspindi yung klase sa mga eskwelahan ngayong araw. Dyan po sa lungsod ng Taganaan at San Francisco sa Surigao del Norte. So kanina parang nasa yellow alert yung kanilang yan po nga probinsya dahil yung banta nga po ng landslides dahil sa malalakas na ulan. Pero earlier, kumusta ba? Kasi yung tulay daw ng Maslog, Kaayungan at yung yan po yung mga tulay na nag-uugnay sa sitio sa Bayoto at Barangay Tigabong, yan po hindi madaanan, no? Dahil po sa pag-apaw po ng tubig. So yan po yung mga nakararanas ngayon ng pag-ulan nakaranas. Ngayon kaya, kumusta kaya yung sitwasyon nila doon? Sinasabi nga po na meron po yatang casualty, di ba? Isang senior at mahigit 200 houses yung winasak po ng rumagasang malakas na baha, yung flash flood. So dahil nga po yan dyan sa epekto ng shear line sa may Sagay City, dyan po yan sa Negros Occidental.
So malaman natin, hingi tayo ng update sa kanilang City Disaster Risk Reduction and Management Office sapagkat halos 7,000 residente daw yung mga nasa evacuation center ngayon, ha? Dahil po sa mabilis po yung naging pagtaas ng tubig sa ilog. Oho, malaman natin mamaya baka sakaling tayo maka-connect dyan po sa Sagay City sa Negros Occidental at maging yung mga binaha po sa Caraga, no? Oo, so ang naranasan po nila malalakas na ulan na dala po ng shear line. But anyway, nandito na po ang Pag-asa. Puntahan po natin ang DOST Pag-asa at kumustahin natin. Kanilang minomonitor po, no, yung LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero itong mga pinag-usapan nating pag-ulan dito ay yung pong shear line, no? Tama ba yan? Alamin natin, DOST Pag-asa, si Ma'am Glyza Escolar. Ma'am Glyza, magandang hapon. Magandang hapon din po sa inyo, Ma'am May. At para po sa lagay ng ating panahon, apektado po ng shear line ang Visayas, Caraga, Davao Region at Misamis Oriental. Kaya naman po asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat pa ring ulan at pulo-pulong pagkidlat at pagkulog dito po sa nabanggit kong mga lugar. Samantala, ang amihan ay magbibigay naman ng maulap na kalangitan na may mahinang mga pag-ulan sa Batanes at Babuyan Islands. Magandang panahon naman po ang inaasahan dito po sa nalalabing bahagi ng Mindanao maliban sa mga pulo-pulong mga biglaang pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may pulo-pulong mahinang mga pag-ulan. Samantala, meron po tayong minomonitor ngayon na isang sama ng panahon o low pressure area. Ang nasabing sama ng panahon na ito ay huli po nating namataan sa layong 1,110 kilometers east of northeastern Mindanao. Inaasahan po na malaki ang tsansa na itong maging bagyo sa loob ng 24 oras at inaasahan din po ngayong araw na papasok po ito ng Philippine Area of Responsibility. Sakaling maging bagyo po ito sa loob ng Philippine Area of Responsibility ay tatawagin po itong bagyong Basang. Mm-hmm. At inaasahan po na itong bagyong ito or low pressure area na ito ay mamamaybay dito po sa may northeastern portion ng Mindanao, maging sa southern portion po ng Visayas at patungo po itong Palawan by weekend. Mm-hmm. Yan po ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. So linawin lang natin yung shear line kasi kanina, di ba, narinig po ninyo, no, binabanggit natin yung mga grabing nakaranas ng baha dyan po sa may Caraga and even dyan sa Negros Occidental, ano po. At yun po yung shear line, tama? Pero yung epekto po ng LPA dun sa area, meron na po yun? Sa ngayon po ay Wala pa naman. inaasahan pong unti-unting mahihina po ang shear line at makaka-apekto naman po itong trough ng low pressure area sa mga susunod na oras dahil papalapit na nga po ito ng Philippine Area of Responsibility, yung sama ng panahon o low pressure area na ating na-monitor. So, eventually po ay yung shear line po ay hihina at papalit po yung trough bilang dahilan po ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Kabisayaan at Mindanao. Nako, so dapat sobrang mag-ready din yung ating mga kababayan pala sa area. Opo. In case po so within 24 hours malaki yung tsansa magiging ganap na bagyo po yung LPA. Opo, malaki po ang chance na ito ay maging isang bagyo at yun nga po ito ay mamamaybay dito po sa may ilang bahagi po Visayas ng Mindanao at Kabisayaan at maging dito po sa may bandang Palawan pagdating po ng week. Oh, so yung pasok niya ay within 24 hours din, tama po ba? Or babaybay lang muna to, hindi ito papasok? Again po. So babaybay, so ang pasok nito within 24 hours. Yes po. At lalapit po ito ng Philippine Area lalapit po ito ng landmass by Thursday pero magpapaulan na ito simula po ngayon hanggang bukas. Oo, narinig na at sa naman. mga susunod na araw. Narinig na naman natin mga bagyong may NG sa huli. Basyang. Di ba, Ma'am Glyza? Ito'y si Basyang. Parang dati meron ng pangalang Basyang, di ba, Ma'am Glyza? Opo.
Meron na. Opo, ma'am, ang pangalan po kung wala naman pong naidulot na Mas malakas. malaking damage po nung nakaraang 4 na taon ay inuulit po ang pangalan. Pero ito po, dun sa mga nabanggit natin na mga lugar na nakararanas ng shear line, possible lalakas po yung mga pag-ulan dyan sa lugar na nakaranas na nitong sa epekto nitong shear line. Yes po. Glyza, oo. Bukod sa shear line na unti-unti hihina ngayong araw, ay magpapaulan po yung trap simula ngayong araw hanggang sa mga susunod na oras. Asahan pa rin po yung mga ulan sa Eastern Visayas at dito po sa malaking bahagi po ng Kapusayaan at northern portion po ng Mindanao sa mga susunod nga pong oras. Dulot na po ito ng trough ng low pressure area o kung maging bagyo man po ito ay trough po ng tropical depression ba. Ayun, so mag-ingat po pala ating mga kababayan ha. Kasi ibig sabihin yan, nandun sa lugar nila yung trap, makaranas sila na mas malakas pa ng mga ulan. Opo. Ayun. So at tuloy-tuloy po ito hanggang weekend. So, although sa Mindanao po, simula bukas hanggang sa araw po ito ng Biyernes. At pagdating naman po ng Biyernes at Sabado ay dito na po ito may Palawan area. Palawan area. Okay, so yung wala pa naman within 24 hours and then doon pa natin malaman kung ano talaga yung direksyon niya. Yes po, pero generally po Mindanao, Visayas at Palawan area. At ang dala po niya ay ulan, ulan. Opo. Maraming salamat, Ma'am Glyza. Maraming salamat din po. Mga kaibigan, Ma'am Glyza Escolar mula po sa DOST Pag-asa. So ingat po yung ating mga kababayan. So within 24 hours, ma-develop at maging isang bagyo po ang LPA na nasa ang huling layo po niya 1,110 kilometers mula po sa silangan ng northeastern Mindanao. So bagyong Basyang po yan pagka po na-develop. Ingat-ingat po yung mga kababayan natin. Dobling ingat lalo na't yung palang mga lugar ninyo eto na't binaha na kayo dahil po sa malalakas na ulan dala po ng shear line. Sagay City, Negros Occidental at maging mga bayan at syudad dyan po sa Caraga Region na binanggit po natin kanina. Ingat po kayo, ingat. Kalungkot naman, merong nasawi. Tapos merong about 200 na mga bahay po ang nasira dahil po sa flash flood. Yan po sa Sagay City, Negros Occidental. Mga kaibigan, oras natin, 18 minuto makalipas po alas 3 ng hapon. At sa oras na yan, mamaya po sa ating pagbabalik, pupuntahan po natin ang lungsod ng Maynila. At ang DZRH Operation Tulong po ay magbibigay ng mga munting mga regalo. Ayan, mga grocery items para po sa ating mga kababayan na ito ba yung mga sa kariton o nagkakariton, nagtitinda sa kariton. Alamin natin ha. Sandali lamang po. Standby Team Operation Tulong, Isa Gabriel. Sandali lang. Babalik tayo. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free.
3. MX3 is proudly Pinoy-made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. NBC Milliones, NBC Milliones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang NBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milliones 2026. Sali na! MBC Milliones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fairtrade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay. Kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. Oras natin, 25 minuto na po makalipas ang alas 3 ng hapon.
At dako na po tayo dyan po sa lungsod ng Maynila, no? Sa Sampaloc, Barangay 401, Zone 41, Sampaloc, Maynila. Alamin natin ang Team Operation Tulong. Sino ang pasasayahin ngayon? Aiza Gabriel, magandang hapon. Yes, Miss May, magandang hapon. Tama ka dyan. Nandito nga tayo ngayon sa isa sa tinaguriang kambal ng simbahan dito sa Sampaloc, Manila, Miss May. Ang isa sa mga kilala nilang simbahan, ang Loreto Parish Church. At tama ka dyan, nandito nga tayo ngayon sa Sampaloc, Maynila para naman magdala ng kaunting Naputol. Okay, sige. Balikan natin si Aiza. So nasa area sila ng Barangay 401, Zone 41, Sampaloc, Manila. Sa may Our Lady of Loreto Church yan eh. Oo, yung kambal na simbahan. Oo, dyan ako bininyagan eh, sa Our Lady of Loreto, Sampaloc, Manila. Makasaysayan pala sa akin ang pinuntahan ng mga ito. O sige, kasama ng sa Team Operation Tulong nandyan si Josie Bohol. Diba? At si Eugene Bohol. Kasama ni Aiza at ating piloto si Mike Lumaban. Okay na? May signal na? Naputol yung signal mo, Aiza. Sandali lang. Ayan, medyo ang sexy pa naman ng mga lola. Bakit kaya nakatayo yung mga lola? Di pinaupo ni Aiza. Mapapalo ka ng mga lola dyan, Aiza. Di mo sila pinaupo. Sige, puntahan natin. Babalikan po natin sila sapagkat ang ating Team Operation Tulong ay nagpapasaya ngayon, no? Sa ilan sa ating mga kababayan. Oo, noong una mga chuper, mga kambyuking natin, mga taxi driver, then yung mga tricycle driver, tapos yung mga sweeper, no, doon sa Quezon Memorial Circle kahapon. This time naman, pasayahin natin. Ito ba yung nagtitinda sa mga kariton? Ayan. Andiyan na ba? Wala pa. Ano nangyari sa signal? Baka nag-off yung signal niya. Oo, try nyo ang tawagan yung kay Josie. Na line please kay Josie Bohol. Sige nga, baka naman ginagamit yung kay Jo. Sige. Alam ko kasi mahirap yung signal diyan eh. Nanggaling din tayo diyan kanina. At malaman natin. Okay, ayaw negative. O sige. Babalikan natin sila. Mamaya mga kaibigan, makakausap natin pagkatapos diyan sa Sampaloc, Manila. Yung pong tinatawag na Scam Watch Pilipinas. Makakausap ulit natin si Sir Josel. Nandyan si Sir Josel. Sige, maya-maya. Makakakwentuhan ulit natin. Pag-usapan natin to, tamang-tama. Ngayon po Pumefeb Ibig Month tayo ng ngayong Pebrero Pag-usapan natin to. Daming nai-scam dito. Yung mga Pumefeb Ibig. Diba? Okay, pakitry nyo tong kay Josie na line. Oo, pakitry. Kasi baka nahihirapan kayo sa signal dyan. Baka walang signal na naman si Aiza. Baka dun sa alternate number ni Josie, may signal sila. Ayan, pakitry na lang. At medyo mahirap ang signal dyan. So mga kaibigan, tayo po ay babalikan natin. Okay. Talaga naman. Itong Anyway, so mamaya pag-usapan po natin yung mga nag-o-online loving online loving, hindi ganoon. Mapagalitan tayo ni Sir Josel dito yung mga yung mga tinatawag na top love scammer sa bansa, So pag-usapan natin yan mamaya sapagkat meron tayong balita kanina yung nagsanib puwersa ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center at ang Scam Watch Pilipinas, para i-launch nila yung tinatawag na kampanya laban po sa AI o ito yung artificial intelligence driven love scam sa ating bansa. 'Di ba? So pag-uusapan natin 'yan. So mabilis lang, balikan muna natin, mabilis lang, standby lang sa Scam Watch Pilipinas. Pupuntahan muna natin ang balikan ang Sampaloc, Maynila, ang ating Team Operation Tulong magpapasaya sa ating mga kababayang mga nasa kariton daw diyan sa Sampaloc, Manila. Aiza? Nandiyan ka na, Aiza? Go ahead.
Yes, Miss May, nandito na ako. Naku, sumasabay sa saya ang signal natin ngayon dito. Dahil meron tayo ditong kapitbahay na nagkakantahan at mukhang yung signal natin ay nakijamming muna pansamantala. Pero nandito tayo muli at nagbabalik nga dito sa Sampaloc, Manila. At kasama natin ngayon ang mga nagagandahan natin mga tita from Manila. Ayan, pakilala po muna tayo, tita. Ako po si Lydia Seno. Nakatira sa Aranga. Ayan, si Tita Lydia. Tita, kayo naman po. Ako po si Nenita Garcia. Tita Nenita Garcia. Kayo, Tita? Maribeth Valerio. Ayan, Tita Maribeth at Marlene Castillo. Ayan, sila Tita Marlene, Lydia, Maribeth at Melita. Ayan, Miss May. Isa. Ang mga kasama natin ngayon, Miss May, no, ay may kanya-kanyang istorya. At isa na nga dito, no, ay si Mami. Unahin natin si Mami Lydia kasi eto, Miss May, kung makikita ninyo sa ating likuran, ayan, meron siyang paihaw at tingin ko mamaya mapapadala niya tayo dyan sa studio. Ayan, Tita Lydia, pwede niyo po bang ikwento ilang taon na po kayo dito sa Sampaloc, Manila at ano po ang ikinabubuhay niyo? Ako po ay inborn na po dito sa Aranga. Pinanganak po ako sa Medichay. Tapos po, nakapag-asawa rin po ako ng wala. Senior na po ako, 69 years old. Ano po? Isa. Ako lang po ang breadwinner sa pamilya. Isa. Ako, katulong po ako sa mga anak ko, apo ko. Dahil hindi po ako kumilos, wala po kami nga. Yan, Miss May. Tapos, tama ba, Mami? Ito pong pwesto nyo ngayon, dito kayo nakatira? Apo, dito po ako nakatira sa labas po kasi 24 hours po to para kumita po ako. May 10 apo po ako na kailangan tulungan ko din. At may sakit din po ako Enlargement. Yun, Miss May, no? Ito si Tita Lydia, katulad niya nang nabanggit niya, dito niya kinukuha, no? Yung pang araw-araw nila pang gastos, no? At kasabay nito, kasama rin natin yung iba pa nating mga tita na may kanya-kanya ring kwento. Tama po ba si Tita? Tita Maribeth po ay isang BHW na siyang nakakaagapay dito ng mga barangay. At si Tita Marlene naman po, ano po ang pinagkakaabalan sa buhay? Meron po kaming almusalang tanghalian. Pagdating po ng alas 5 ng hapon, meron din po kami meal na binibenta. At syempre si Tita. Ito si Tita Ma'am ay Tita Nenita, Miss May, no? Ay meron ding tinda. Anong tinda mo, Tita Nenita? Pastil po. Makakarating ba sa studio yung papastil natin na yan? Kayo. Gusto nyo. Ayan. Ito si Tita Nenita, Ma'am. Kasama din ni Tita Maribeth ay mga BHW. Samantala, ito namang si Tita Marlene at si Tita Lydia ay mga mamayan dito sa loob ng Sampaloc na ayun, tinataguyod nga yung pang-araw-araw nila sa pagsisikap din nila sa kanilang negosyo. At yun nga, Miss May, na hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Ibigay na natin ang kaunting pasurpresa naman, no, ng ating DZRH Operation Tulong para kahit pa paano sa pang-araw-araw na buhay sa pag-agapay sa ating mga kabarangay dito sa Barangay 401 at pang-araw-araw din naman na pagsisikap natin sa negosyo. Pang-pagising naman, no, ay narito po ang konting handog ng DZRH Operation Tulong, ang ating mga grocery packet, konting putin, pagkain na magagamit po natin sa pang-araw-araw. Ito po, Tita Nenita. Tita Lydia, syempre, maiiwan ka ba? Ayan. Ano pong gusto ninyong sabihin, mga tita? Maraming po salamat. Ayan. Kaway-kaway po kay Miss May. Isa. Ayan. Mula dito sa Sampaloc, Manila, makikipiyesta o party muna kami rito. Nakapapagpaga pa ang piyesta. Ito po, si Aiza Gabriel para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Senior cut eh. Sabi ko makikipagkwentuhan pa eh. Senior cut. Ayan, di na natin nakakwentuhan ng mga nanay. No? Para malaman natin sana eh. Kasi alam ko sila, tama ba? Mga nagtitinda to sa Kariton eh. Oo, kanina pa tayo nagtatanong kay Asa, di tayo marinig eh. Anyway,
Okay, maraming salamat sa ating Team Operation Tulong Isa Gabriel. Gusto ko pa makakwentuhan yung mga nanay. Tatanong ko sana bakit tita tawag niya eh. Malaman natin mamaya. Walang signal to sa Isa yan. Nakikita nyo, di niya tayo naririnig eh. Okay, anyway, ayan, maraming salamat sa ating mga kumbaga tumulong po diyan sa atin, sa ating Team Operation Tulong. Kaugnay po nitong mga nabigyan natin, mga nanay at mga tita daw eh, sabi ni Aiza. Okay, yan po yan sa may Barangay 401 Zone 41, Sampaloc, Manila. Standby lang po, 36 na minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Pag-usapan natin ang kampanya na ngayon na itinataguyod po ng Scam Watch Pilipinas. Sa ating pong pagbabalik, 36 na minuto makalipas po 3:00 ng hapon. Ang oras na yan. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming.
good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. So when you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan. Ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, 12:00 ng tanghali sa DZRH TV. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calaberry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calaberry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Pinauhan sa DZRH Public Service Hour. Oras natin, 44 na minuto na po makalipas ang 3:00 ng hapon. At ngayon mga kaibigan, makakausap na po natin ang co-convener po ng Scam Watch Pilipinas. Walang iba kundi si Sir Josel de Guzman. Welcome back Sir Josel, magandang hapon. Hello, magandang hapon Miss May. Salamat po sa pag-imbita niyo ulit sa amin. Hopefully makatulong po tayo. Yes, Sir Josel. Unang-una, tayo'y nasa Pumefeb Ibig. Maganda to at napaka-timely na talagang dapat maiiwas natin yung ating mga kababayan sa scammers. So, ibig sabihin, sa ganitong pagkakataon, marami pa palang scammer. Nabawasan ba o nadagdagan? Kapag ang pinapag-usapan natin ay yung love month o yung tinatawag na mga love scam, Sir Josel. Alam niyo po yung scam all year round yan. So, nagbabago lang yung priority katulad ng Pasko, di ba, nauna yung online shopping scam, delivery scam. Ngayong Pebrero, syempre nandito na naman tayo sa pag-ibig. Kaya namin binibigyan ng pansin yung February o yung love scam.
Kasi dito mas maraming nawawalan ng pera. Dahil Malaki. hindi ito mga savings lang. So dito, ito kasi yung entry point sa investment scam eh. So kaya at the same time, ito yung pinakamasakit na scam dahil hindi lang butas ang bulsa mo, butas din ang puso mo, di ba? Yes. Kaya kahapon, nilaunch namin kasama ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Ito na yung ikatlong taon namin na meron kaming unmatched PH at ngayon nga nagdagdag sila ng AI Nako. pag-ibig. Oo. So, dahil nag-focus kami doon sa mga AI methods na ginagamit ng mga scammers para makapang-scam. Kasi Sir Josel, AI na nga pala tayo, no? Panahon na tayo ng AI. AI na tayo. Kaya, ibig sabihin, AI na tayo, nadagdagan yung problema natin sa scam. Talagang mahaba pa po yung laban, mananalo ka sa isa. At the same time, may iba naman yung labanan. So kahapon nga, nilabas namin yung top 6 na love scammer profile. Pin-profile po natin lahat para malaman ng mga kababayan natin kung sino yung mga iiwasan nila. So ito nga yung top 6. Every year, kinikwento namin to. Yung pinakauna dyan, yung sad boy, sad girl. Sad Pag boy, sinabi sad mong girl. sad boy, sad girl, alam na, di ba? Lahat na yata ng pinakamalulungkot na kwento nasa kanya, isi-share niya. Pag nag-match kayo, una, okay. And then suddenly, magkakaroon ng emergency, nagkasakit yung nanay niya, nagkasakit yung lola niya, yung pusa ng anak ng kapitbahay nila. So, kailangan niyang umutang. Ang dapat po nating tatandaan dito, pag love scam, pag hindi pa kayo at umuutang na at humihingi ng pera, scam na po yun. Dapat i-consider na natin red flag kaagad. Red flag. Lalo na yung mga madadrama sa buhay. Dahil kukunan talaga kayo ng appeal to pity. At the same time, hindi naman po namin sinasabing masama yung dating apps. Karamihan kasi sa dating app, kalahati ng mga accounts peke. Yes. Kaya dito, kailangan mas maging, parang mapagmatyag. So yun yung una, sad boy, sad girl. Yung susunod naman, ito yung seducer. Kasi karamihan dito, ang mga binibiktima naman nito, mga lalaki, kung saan, alam mo yung biglang may magmamatch sa'yo na napakaganda at napaka-sexy, na ang feeling mo, ang gwapo-gwapo mo. Di ba parang, may model o artistahin. So, and then suddenly, yung condition nyo medyo sexual na yung dating, open ka agad, and then akala mo gusto ka, magsisexting na kayo, mahihingi na siya ng mga nude pic. Oras na ginawa nyo po yun, yari na kayo. Kasi yung sexting nyo, pwede nyo pong screenshot yan eh. At the same time, pag nagpadala pa kayo ng nude pic, pwede pong gamitin sa inyo para ma-blackmail kayo at hinga kayo ng pera. So yung susunod naman, yung investor. Ito yung pinakamasakit. Ang target po nito, yung mga 45 years old na pataas, single parent. Ang ginagawa kasi nila, kapag nakita mo to mga foreigners, and then papakita nila na ang gaganda ng mga bahay nila, ang gaganda ng mga kotse nila, at tapos makikipagrelasyon sa inyo. Pag nakipagrelasyon sa inyo, ang una nilang gagawin ay yayayain kayo mag-invest. So, 3 lang po yan. Ang investment, crypto, foreign exchange at gold. Okay? Kapag pumatol po kayo doon, mahina po yung 50,000 dyan. At the same time, hindi lang isang beses yan. Yung nakausap namin dati, in the span of 6 months, 2.5 million retired teacher. So, so kaya po dapat mag-ingat. Kapag po humingi na ng pera, niyaya na kayo mag-invest, ingat po tayo. Nako. Diba? So yung susunod naman po dito yung serviceman. Kasi yung investor, serviceman, karamihan po kasi rito mga foreigners, long distance relationship, wala po sila dito. So wala po yung chance na ma-meet. Kaya ang ginagawa po pag serviceman, ito naman po yung mga sundalo na nakadestino sa Middle East, sa Southeast Asia, o kapag babae, ito po yung mga may mission, di ba? Medical missions. Tapos, mag-chat sa inyo and then ganun din, hihingan na kayo ng pera magkakaroon ng emergency or magpapadala sa inyo ng pera kunwari, and then pero kailangan mo munang papadala sa inyo pera pero kailangan mo muna siyang bigyan ng pera. So ingat po tayo sa mga ganito. Yung susunod naman, ito yung mga escort. Alam mo naman sa mga kalalakihan, yung mga panandali ang aliw na may bayad, di ba? So nasa dating app din po yung mga yan. At upfront po yan, ang sasabihin,
may presyo na, halimbawa, 5,000. Pero ang catch dito, hihingi ng down payment na 2,500 bago kayo magkita. Pag nagbigay na po kayo ng down payment, iba-block na kayo, i-ghost na kayo. Yan po yung mga bagay na hindi mo kayang i-report sa 1326, di ba? So, or doon sa anti-scam hotline. And then yung susunod, yung slow burn, ito yung pinakamasakit. Kasi talagang gagawa kayo ng relasyon dito eh. Magiging LDR kayo, may mga good morning, di ba? Ganun na yung mga sabihan. Kumain ka na, namimiss na kita. And then suddenly, pag nahulog na, di ba? May lumapit bigla sa aming kayong hihina ganyan. ng pera. Oo, may tapos, lumapit sa aming ganyan, Sir Josel. Yung binabanggit mo na yan, maputol lang kita. Grabe, laking perang nakuha. LDR to ha. Tapos sabi nung girl, nasan ba? Nasa Palawan yata dati. Tapos sabi niya, hinold daw siya ng immigration. Hinold siya ng immigration, hinihingan daw siyang pera, kailangan siyang ilabas. Alam mo, di worried yung tagka-LDR. Tapos, sabi ko, i-check niyo po. Di tinulungan natin i-check sa immigration. Walang ganun. Ang laking pera na nakuha. Yun. Opo. Naku, ang dami pa po niyan. Meron pa po kami instance yung nahulog ng Bureau of Immigration. Gwapong Turkish. Ang biniktima naman na single mom. And then, nung nahuli, buti na lang nakapag-report siya. Nung nahuli, Nigerian pala. So, akala niya Turkish. Okay, so, okay. Yung susunod naman dito, yung ginawa rin na, so, ang ginawa pa namin dito, Miss May, ngayon, yung kakaiba, pin-profile din namin yung mga common victims. Okay. Kasi lalong-lalo na for some reasons kasi, yung mga kababayan natin, gusto nila ng AFAM, gusto nila ng foreigners. Yes. Ang problema kasi, okay lang sana kung nandito yung foreigner, di ba? Dito nakadestino. Ang masama dito, kapag long distance tapos mga ngako na dadaling ka sa bansa nila or sila yung pupunta rito, and you will live happily ever after. At the same time, yan yung una, yung mga naghahanap ng AFAM. Oras na nilagay mo sa dating app profile mo na naghahanap ka ng foreigner, paano ito malalaman? Anong nilalagay nila? I'm Josel de Guzman from the Philippines. Pag nilagay na nila yon, naghahanap to ng foreigner kasi may from the Philippines, di ba? Tapos yung pangalawa naman, ito yung mga asukal de tito. So ito yung mga binibiktima ng mga escort. Asukal de tito? Okay, Bakit asukal de tito? Yung mga sugar daddy. Okay. Sila yung sugar daddy. Sugar daddy. So ito yung mga ito yung madalas mabiktima ng mga bata, diba? So ito yung mga may posisyon, ito yung may mga career, may mga bayad ng panandaliang. So sila yung mga madalas biktima dyan. Yung isa naman, pag yung D2M na tinatawag, ito yung mga naglalagay sa mga dating app profile nila ng date to marry. Pag nilagay mo na date to marry ka, mas madali kang matarget kasi paiibigin ka niyan eh. Hindi ba? Kasi seryoso na yung hinahanap mo. At kalimitan nito yung mga to. Alam mo yung pressure sa bahay natin na dahil nasa 35 ka na, 35 pataas, pinapressure ka ng mag-asawa, yung mga kababaihan. Kaya ginagawa nila ito. And then yung susunod naman, yung wafu. Pag sinabi mong wafu, ito yung mga ito yung mga mabilis mabasted. Laging nababasted. At kapag umaasa sila sa dating app nila, makikita yung pag-ibig nila. At kapag let's say, may maganda silang nakamatch, bubuhusan kaagad nila ng pera yan, padadala ng something, doon na magsisimula yung scam. And then yung susunod, ito yung pinakamasakit, ito yung mga solo parents, yung mga sinasabi ko sa inyo kanina na mag-isa na lang sa buhay, every weekend na lang sila kung bisitahin ng mga anak at mga apo, di ba? So sila at may pera, sila yung mga usual target. At the same time, yung pinaka-ano rito, in-identify din namin kung paano ginagamit yung AI. So nandito yung mga profile pic, pinapaganda, number 1, number 2, automated yung chat. Okay, akala mo magagaling na mag-English kasi dati hindi pa sila magagaling mag-English balu-baluktot pa. Dahil may AI na, galing nang mag-chat, di ba? Yung pangalawa naman, ginagamit yung deepfake. So, yung na-discover namin to kasi dati ang sinasabi ko, para makasiguro kay video call mo kaagad. Ang problema, hindi na pala effective ito dahil yung nakita ni Danny, yung na-raid dati ng NBI, si former NBI Director Jimmy Santiago pa yon.
umupo siya doon sa computer na na-read nilang Scam Hub. Pag upo, naging babae si Director Santiago sa screen. Okay. Naging babae siya. So gumagamit ng deepfake. Akala mo yung kachat mo, babaeng maganda na chinita. Yung pala si Director Santiago, di ba? So at the same time, yung pinakahuli, hindi naman isang tao lang yung kausap mo. Minsan, nakala mo marami. Pero dahil organized crime tong love scam, pinapaikot ka. At yung masama dito, kadalasan, wala dito yung mga organizer. Minsan, nasa Cambodia, nasa Myanmar. So, kaya, hindi po namin sinasabing masama yung dating app. Magsiguro lang po tayo na totoo yung tao. Kasi, i-meet niya pa agad. Yun nga pong sinabi ko kahapon, para malaman nyo kung totoo yung profile nung nakamatch nyo. Number 1, may checkmark yan. Okay, yung checkmark na blue checkmark ng mga dating app, yan yung nagpapatunay na Ayan, Sir Josel. Yan, nawawala. Okay. Nawawala ang signal ni Sir Josel de Guzman, ang co-convener ng Scam Watch Pilipinas. Okay, balikan natin. Nandiyan na ba? Sir Josel? Okay. Ayan. Go ahead, Sir Josel. Ayan, medyo naghang. Okay. Ayun, pasensya na naputol. So yun. So basically yun lang. Kailangan mag-verify lang. Siguraduhin lang na tama. Pero Sir Josel, parang Pero Sir Josel, yun lang pero ang dami nun. Ibig sabihin, yung dami ng estilo na yun, marami na rin kayong mga naitala na naging biktima nun. Tama po ba? Kaya na-identify ninyo na ito yung mga top. Opo, may mga na-encounter din po kami na tulungan ko raw po sila na kausapin yung nanay nila. Kasi ang sabi raw ng nanay nila na mayroong karelasyong foreigner abroad. Kaya sabi nila, scammer yan. Ayaw daw silang paniwalaan ng nanay nila kasi ang sabi pa ng nanay, yung mga linyang, ba't ayaw niyo ako makitang sumaya? So, kaya yun po yung naging inspirasyon nito. Maglabas tayo para malaman nila na hindi lahat ng mga nakaka-chat mo abroad totoong profile, di ba? Lalo na kung may mga promises yan. Kasi matagalan to, Miss May, 50,000 pataas, hindi lang. Kaya nga po Kaya nga ang tanong ko sa inyo bilang kayo po co-convener ng Scam Watch Pilipinas, sabi nyo nga medyo matagal-tagal na laban to, lalo na nadagdagan pa ng ng AI. Di ba, Sir Josel? So kayo, kasi nakipagsanib-puwersa daw kayo sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, di po ba? So ano ang mga pangunahing gagawin ninyo? Parang dapat ang move dito, hindi times 2, triple, marami kasi parang ang lawak ng problema, ang laki. So paano, ano ang magiging strategy ninyo para nang sa ganun, marami sa ating mga kababayan, alam naman na ating mga kababayan na siguro yan aware na sila pero marami pa rin nabibiktima. So ano ang pinaka-effective na way o konkretong paraan para itong mga to ay mawala or unti-unting mawala sa ating sa ating mundo dito. Yung mission po ng Scam Watch Pilipinas is education. So basically prevention. Kasi po pag na-scam na po kayo, 3% na lang yung chance na mababawi niyo yung pera niyo. Yes. Okay, iba rin po yung problema ng enforcement kasi nasa PNP, ACG yun, NBI at DOJ. Ang dapat nating isipin yung scam kasi walang mukha yung suspect. Yes. Walang mukha yung scammer. Organized crime to. So kami, ang pinoprotektahan namin yung mga consumer. Yun tayo na hindi gaanong marunong gumamit ng tech. So ang tinuturo natin sa kanila katulad nito mga practical na mga education tips. Katulad nung let's say wag kang yung mga habits natin, yung mga attitude. Wag mo kakausapin pag di mo kakilala. Magduda ka lagi kapag too good to be true. Di ba? Yung isa pa na magdamot ka ng personal information mo. So kailangan pa ulit-ulit po kami at nakikipag-partner po tayo sa iba't ibang sektor. Hopefully mas lumawak pa po kami. Pupunta na po kami sa mga iba't ibang cities at parokya. At the same time tuturuan natin sila ng attitude kasi culture building Hindi po kasi tayo naturuan nung nag-pandemic kung paano mag-ingat online. Para tayong tinuruan lang kung paano magpaandar ng kotse pero hindi ka tinuruan kung paano yung mga traffic laws, di ba? So, kaya nagkakagulo ngayon sa daan, ang daming road rage. So, ganun din po dito. Kailangan yung mga practical tips, basic. Kasi, Miss May, sa sobrang dami ng mga scam, yung mga kababayan natin, hindi nila kayang
habulin or di ba Tama. kung isa-isahin mo yung iba't ibang klase ng scam. Yes, yes. Kaya ang tinatarget namin behavior na kahit anong scam, hindi protected ako kasi wise ako. Aha. So ganun. Tama. At syempre yung mga nanay, mga senior, wag yun ang turuan wag yun ang bigyan cellphone. Ay, di na. Yung mga nanay na mga byuda. Diba, Sir Josel? Or Isa rin po yan sa turuan. mga tinutulungan namin, yung mga retirees, yung mga senior. Oo. Kasi maganda naman po yung tech, pero tinutulungan lang po namin silang mag-ingat. Tama. So, at least kahit pa paano makapag-adjust din sila. At the same time, tinuturuan din po namin yung mga apo nila, naturuan din yung mga lola nila Apo. na paano gumamit ng tamang teknolohiya. At syempre, yung mga yung inyong mga forum, tama ba? Baka meron kayong mga pwede ka mag-invite, go ahead po. Para nang sa ganun, alam nung ating mga kababayan. Yung volunteer watcher po, medyo sinisimulan na natin. Starting March 1 po, magkakaroon kami ng free session dito sa BGC. Mga 10 per week. Kasi kailangan maliit muna and then hopefully lumaki siya. At the same time, tumatanggap din po kami ng mga talks. So meron po kaming talks with DNR on February 13. Buong empleyado yan para hindi sila ma-scam and hopefully makatulong din sila. And then at the same time, patuloy po ang pakikipag-ugnayan natin sa government agencies for law enforcement and law enforcement agencies kasi hindi naman po tayo pwedeng manghuli. So kami, education lang po, at the same time, ina-amplify lang natin yung mga efforts ng mga government agencies katulad ng CICC at DICTA at PNP-ACG. Ayun. Okay, maraming salamat Sir Josel. From time to time, tayo po yung magkukumustahan na. Maraming salamat para tayo makapag-educate po. Ano po? Ayan, maraming salamat mga kaibigan Sir Josel de Guzman. Maraming salamat po. Thank you so much mga kaibigan. Si Sir Josel de Guzman ang co-convener po ng Scam Watch Pilipinas. Ay naku talaga. Dami no? Pero syempre ingat-ingat po tayo ha. Lalong-lalo na yung mga hindi naman po teki. Ha? Alam nyo na. Huwag po tayong magpabiktima kasi pera po yan. Diba? Kinabukasan nyo rin yan. Sabi tuloy ni Ma'am Modesta Pantaleon, yung sa FB na nangikayat na mag-invest mga negosyo, mag-down lang ng 15K, lalago ang pera ng mga endorser daw, mga kilalang negosyante. Sila nga bang endorser? Baka in-AI din sila, no? Diba? Mga kaibigan, wala na po tayong oras. Naku, bilis ng oras, ano? Susunod na po. Mayor Lacaideo Macalma at Miss Thea Petchocor po sa programang DZRH Break Time. Pansamantala, maraming salamat kay Ellen Jacinto, thank you. Jeric, RHTV, maraming salamat. Muli po, ako pa rin po inyong lingkod, May Binauhan. Siyempre pa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. This time check. Ang galing-galing